Good morning. Morning guys. Nandito tayo ngayon sa ating kubo, no. At good morning po sa inyo. Welcome sa ating YouTube channel, no. Medyo natagalan tayo sa pag-update ng ating mga alaga dito. Gawa nang sobrang busy, no. So ito pala ipakita ko sa inyo, no. Ito yung sunkiss. Yan, malaki na. Ayan, so ngayon punta tayo sa ating pugo. Yung pugo kasi natin guys, hindi na ganun kadami kasi hindi na tayo nagpapapisa, no? Gawa ng isa sa mga dahilan talaga guys sa pag-aalaga ng pugo is yung market ng kanilang itlog, no? Pero bago yan, punta muna tayo dun sa ating kambingan. So meron tayong kambing guys dito. Ayan. Tatlo lang to, dalawang babae, isang lalaki. So yan, ito may dala tayong feeds, no? Ito ay lactating mas. Since buntis na yung natin guys, yung ating kambing. Yan, hirap. Yan, so naglagay tayo ng tubig dito. Kasi since buntis yung ating kambing guys, ito yung ginagamit natin, no? So tuwing umaga, hindi agad tayo nagpapakain ng damo kasi yun nga, sobrang hamog pa yung yung lupa, yung damo, no? Basa pa. So ang ginawa natin, every morning pinapakain na natin sila ng ganito, yung feeds. Yan. Yan, at may molasses din tayo dito. So ubos na yung molasses natin. Yan. So nilagyan din natin ng molasses para maganda yung resulta. At nagbibigay din tayo ng vitamins since nung binilhan natin walang Vitamin Pro. Vitamin Pro guys, kasi maganda din yun sa sa kambing o livestock, manok, baka. So maganda yung resulta. So ito walang Vitamin Pro doon. So ito lang yung gamit natin sa gupaan. So maganda din to sa mga alaga. So ang tatakaw din nilang kumain. So mamaya na natin to ipapakain sa kanila kasi yung feeds medyo matigas pa. So palambutin muna natin to. Saka na natin to ibibigay sa kanila after natin magpakain sa ating mga alagang pugo. So ibibigay natin to sa kanila. So papalambutin muna natin dito, no? Yan. So ito mamaya na to ihalo yung ating bago ibigay, no? So lagyan lang natin ng ganito, huwag lang ubusin, no? Yung pang paano lang para hindi madali maubos. At okay din naman kasi may molasses din naman tayo dito. Yan, so ito yung preparation ng ating kambing guys pag umaga. Pinapakain natin ng feeds muna natin, tapos mga bandang alas 10 hanggang hapon bigyan na natin ng damo. So mamaya konti pag lumabas na yung haring araw na malakas yan, medyo hindi pa, para mawala yung basa ng damo. At ito yung ibibigay muna natin bago yung damo. So guys, nandito na tayo sa ating pugo, no? Yan, madilim yun. Yan, so dito banda wala nang laman, kinalan na natin, no? So kinakalan natin yun kasi ang baba na ng production at medyo ipit tayo dun sa feeds kasi malakas kumain, tapos yung production ng kanilang itlog konti lang. So isa sa mga gagawin mo pag ganyan, ikakal mo, no? So seleksyonan mo ng mga hindi na umiitlog, kunin mo yan. Tatlong cage to na walang laman dito. Yan, 1, 2, 3. So itong dalawang cage na tig dalawa, yan, meron itong mga laman. So ang ginawa natin,
kinuha natin yung mga umiitlog pa at nilagay natin dito sa pinakataas. Yan. So bali ito na lang yung natira dito sa apat na na cage. Yan. So ito na yung lahat, yung mga natira dito sa apat na cage, no. So meron pa dun. Okay, so ito na lang yung mga natira dito sa taas sa apat na cage. Yan. So bali ito guys, malakas pa to umitlog. At ito yung iniwan natin dito. Yan. So ito yung itlog nila guys. Yan. So every morning tayong nagpakain sa kanila at nag-harvest ng kanilang mga itlog. At bandang mga 4 naman, 4 PM, yung pangalawang pakain natin sa kanila, no? So isa yun guys sa mga diskarte kung para hindi ka magastusan ng feeds, no? Pag nakita mo yung mga pugo mo na alanganin na sa pag-iitlog nila, no? Pag nakita mo yung pugo mo guys na medyo mahina ng umitlog, diskarte ka talaga. Kunin mo talaga yung mga hindi na umiitlog kasi yun yung mabilis kumain ng feeds at yung production nila is mababa na or wala ng production. So mag-set ka talaga ng time kung at araw na kukunin yun para hindi ka magastusan ng feeds, no? At ang selection mo sa kanila guys tuwing umaga talaga, no? Every morning, no? Every morning kukunin mo yung mga hindi na umiitlog. Yan, kasi pag hapon mo na kunin, yan, wala na yung laman yung mga puwet nila. So nagsiseleksyon tayo. Ang ginagawa natin, kinakapa natin yung puwetan nila. At pag merong itlog, yun, iitlog pa yun. Pero pag wala na yung itlog. So sa bandang umaga ka magsiseleksyon, wag sa hapon. Kasi pag hapon baka makuha mo lahat kasi wala na. Kahit umitlog pa yan, pag hapon mo maseleksyonan, wala na yung itlog, yung puwitan nila. Kasi bakit? Umitlog na sila, no? So pag hapon ka namimili ng mga hindi na umitlog, so makukuha mo lahat kasi wala na talaga yung itlog. Kaya mas maganda na ganito umaga magsiseleksyon ka ng doon mo gagawin yung selection na for culling, no? Kunin mo. So yun, at ito yung itlog nila, kinukuha natin, kinukulikta natin. So kinukulikta natin bago sila pakainin at lagyan ng tubig. Yan. Para pagkakain na sila, tapos saka mo kunin yung itlog, mahirapan ka sa pagkuha kasi naapakan nila. Kasi sila halos lahat yan dito, kakain yan dito, lalabas yung mga ulo niya. Tapos pag saka mo na kunin yung itlog, mahirapan ka kasi andyan sila kumakain. Kaya bago mo papakainin, kunin mo muna yung itlog nila. Yan. So ito yung update sa ating po guys, na konti na lang. Yan. So dito, meron pa dito. Mas mahirapan ka kasi guys pag atat ka na magpadami ng itlog na wala ka masyadong market sa itlog, no? I mean, kung magpapadami ka ng mga ganitong langgam tapos wala kang market na itlog, mahirapan ka. Kagaya nito, oh. Meron tayong stock nito ngayon. Bali kahapon to. Wala, hindi nabili ng ating buyer. Yan. Pero order siya ngayon ng 500 pieces. So ang gagawin natin ito. Ito yung unang ibigay natin. Tapos yung itlog nila ngayon na hinarvest natin, bukas naman. So ganun lang. Para hindi, kung may stock ka, dapat yung unang mong ibigay sa buyer mo, yung nauna na itlog. Huwag yung kaka-harvest mo lang. Para
Kung matagalan man sa pagkuha ulit, at least bago yung stock mo na itlog. So hindi stock yun, kundi bago, no? So ito yung harvest, yan. So malapit mag 100 pieces, no? Bali 100 pieces kasi guys yung isang laman nito na tray. Yan, sa dalawang ano lang to. Yan, dalawang kids. Bali hati kasi ito sa gitna, kaya nagiging dalawa. Isa yung line niya, pero hinati natin sa gitna. Yan. Bali dalawa. So ito yung harvest nila. Tapos meron na tayong mga naunang harvest kahapon. Yan. So ito yun. Ito yung mga hindi pa nakuha natin. Kukunin natin yun, meron pa dun. Yan. So yun lang guys, ang ating update sa ating sa ating pugo. Yan. Kailangan madiskarte ka, no? I-check mo lagi yung mga pugo mo kung umiitlog pa ba o kung hindi na. Kasi pag pakain ka lang ng pakain tapos hindi mo tiningnan yung production ng itlog nila, kung okay pa ba, kung tumataas pa ba o hindi na, para hindi ka magastos sa feeds kasi araw-araw sila kumakain eh. Tapos kung hindi ka nagdi-dispose ng itlog araw-araw, wala, lugi ka talaga, no? Tapos ang lakas nilang kumain. Yan. Kada segundo guys, kakain yung mga pugo. So kahit na marami kang ilagay dito, bandang hapon ubos talaga yan, no? So ganun katakaw kumakain yung pugo. Kaya kung ganun sila katakaw kumain, mas maganda na ganun din katakaw yung sell, no, o benta ng itlog nila para tuloy-tuloy yung negosyo mo. So yun lang guys, good morning and happy farming. Bye bye.